Kuya, pasok kayo, son. Ilang banda. Sa parokya at mga distrito ng ating simbahan. At tagapagpahala ng kanyang mamahayag, manlalayag, mandaragat, at mga naglalakbay sa karagatan. Kinakatawan bilang isang ina na nagbibigay gabay at pag-iingat sa mga mandaragat habang nasa dagat. Kanyang chaplain, si Reverend Father Rene Fonseca Banda. Kasama din po ang Philippine Navy Band. Nuestra Señora del Santísimo Señora del Santísimo Rosario de la Naval, na kilala rin bilang The Naval de Manila, ay nagtataglay ng isang iginagalang na lugar sa kasaysayan ng relihiyon ng Pilipinas. Ang kwento ng The Naval asang tagapagtanggol, ang mahal na Birhen ng Santo Rosa ng Nuestra Señora del Santísimo Rosario de la Naval, ang mga deboto mula po sa Kapilya ng Mahal na Birhen sa Stanley Point, Cavite City, at ang kanila pong bulihing chaplain, Reverend Father Randolph Lanaha. Ang susunod na Si San Gregorio Magno ay ipinanganak noong Marso sa St. Gregory College. San Sebastian! Sama ating pinagbabawal. Si San Sebastian ay kilala sa kanyang katapangan at pagiging isang tapat na Kristiyano. Siya ay tumulong sa mga bilanggo ng Kristyanismo, nagpapagawa sa mga magsasaka, at nagpapakita ng malasakit sa mga kapwa Kristiyano. Dahil dito, natagpuan siya at inaresto at dinala sa harap ng emperador upang husgahan. Si San Sebastian ay isang inspirasyon para sa mga Kristiyano sa buong mundo na naghahanap ng tapang, pananampalataya at pag-asa sa kabila ng mga pagsubok ng buhay. Ang kaniyang dedikasyon sa Diyos at sa kaniyang kapwa ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga tao mula noon sa kanyang panahon hanggang sa kasalukuyan. San Sebastian, Ipanalangin mo kami. kasama po ng karosa ni San Sebastian ay ang pamunuan, mga pari, mga guro at mag-aaral mula po sa San Sebastian College, Recoletos. Ang susunod naman po si San Ezequiel Moreno ay isang paring Agustino
at misyonero ng mga baguhay na nagkahan na hindi natitinag sa dedikasyon sa kanyang pananampalataya at walang sawang paglilingkod sa mga isa at umanib sa orden ng mga Agustinong Recoletos at nagsimula sa isang misyon sa Pilipinas. Pagdating noong 1873, ang kanyang masigasig Recoletos de Cavite. San Agustin. Samantalang ang kanyang ama naman ay si Patricio, isang pagano. Sina ay ang mga guro mag-aaral ng San Sebastian College, Recoletos. Tayo pong lahat ngayon ay tunay na mapalad sapagkat ang tatlong imahin po na ating nasaksihan ngayon. Nagalang na figura sa tradisyong Kristiyano, partikular sa kilalang bilang patron ng mga pasyente ng cancer. Ang kanyang kwento sa buhay ay minarkahan ng isang malalim na pagbabagong loob at isang malalim na pangako sa paglilingkod sa Diyos sa kabila ng mga personal na hamon. Si Peregrino ay ang unang humantong sa isang buhay na may pribileyo at labis, ngunit ang kanyang buhay Si San Antonio de Padua ay isa sa mga kilalang santo ng simbahang Katoliko at may makulay na buhay at kasaysayan. Si San Antonio ay pinanganak noong 15 ng Agosto, 1195 sa Lisbon, Portugal. At ang kanyang orihinal na pangalan ay Fernando Martin de Bolognesi. Siya ay isang Pransiskanong pari na kinilala sa kanyang katalinuhan at kaalaman sa teolohiya. Naging guro siya sa universidad at nagbigay ng mga mahalagang aral ukol sa Ebanghelyo. Noong isang pagkakataon, habang nagmimisa sa Italia, naririnig niya ang mga taniyag na pahayag ni San Francisco ng Assisi tungkol sa mga misyonero na nagpapalaganap ng salita ng Diyos. Dahil dito, tinanggap niya ang pangalan na Antonio at sumali sa mga Pransiskano. Matapos ang ilang panahon, siya ay pinadala sa Marrakech, Morocco, upang maging isang misyonero. Subalit doon, siya ay nagkasakit at muling pinauwi sa Italia. Si San Antonio de Padua ay kinikilala sa kaniyang mga himala. Isa sa pinakataniyag na kwento ay tungkol sa kaniyang nawawalang aklat. Ayon sa kwento, noon ay may sakit si San Antonio nang mawala ang kaniyang aklat at ang mga banal na kasulatan nito. Ngunit isang araw, ang mga isang lawang isda ay lumitaw mula sa ilog at sa kanilang mga bibig ay may 231 sa Padua, Italia. Subalit, ang kaniyang mga aral at kabanalan ay nagpatuloy na nagbibigay inspirasyon sa maraming tao sa buong mundo. San Antonio de Padua, ipanalangin mo kami. At ngayon po ay ating muling tunghayan ang pagdating ng andas ng ating mahal na patrong si San Antonio mula po sa distrito ng lungsod ng Cavite, San Antonio, Cavite City.
pong napakasayang pakikibahagi sa ating pong pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng mga Nabire ng Soledad ng Portabaga. Muli po, maraming salamat sa inyong lahat. San Antonio de Padua, Ipanalangin mo kami. Ay sinilang sa Bethsaida, isang maliit na bayan sa Hilagang Galilea. Upang tawagin si San Pedro bilang Simon, siya naman ay isang mangingisda. Sa isang pagkakataon habang siya ay nagtatrabaho sa kanyang bangka, tinawag siya ni Jesus upang sumama at maging isa sa mga alagad. Si San Pedro ay isa sa pangunahing saksi sa pangyayari sa buhay ni Jesus. Kabilang na ang mga milagro, pag-aaral at pag-akyat sa Golgotha. Siya ang Rector Arellano. Maraming salamat. Si San Jose ang Solado, Daughters of Our Lady of Solitude, Cofradía de la Virgen de la Soledad, Lay Minister of the Word and Lay Minister of the Holy Communion.